So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest paawana sa social media. At ito mga kahombre ko ay matapos niyang maging demonyo. Putang ina mo, pukin ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Kung sino-sino ang dinadamay, tapos huwag kakalimutan, twice a day daw siyang magla-live para mura-murahin ako. Araw-araw, 2 beses. Isa sa hapon, isa sa madaling araw. Ipapahiya ko yan. Pero ipinangako ko kasi na 2 beses isang araw, magla-live ako para lang murahin siya. Pukin ng ina niyang makagago siya. Kaya nag-live ako. At kung ano-anong nilabas na personal information sa sasakyan ko through an LTO personnel na nawalan na ng trabaho ngayon dahil sa kailegalan na ginawa nila. Siyempre, binatak natin ng konti. Plate number lang nakita ko. Pa! Tawag-tawag muna. Bla 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 bla. Okay boss, eto na po buong detalye. Bigla daw bumait. Nako, do you believe in this? The biggest sinungaling. 6 na kotse daw kakasya sa garahe niyang bago. Baka 6 na di-remote control na kotse. Kulaong naman, ina-activate mo na naman ang sarili mong mundo. The biggest, pahiyang-pahiya na. Ang taong may patong-patong na kasong hinaharap ngayon. Patong-patong na sumpina, mga kahombre ko. Ang sarap gumising araw-araw. Kaya naman, instead na siya ay ma-stress, lumipat na lang ng bahay. Everyday, nadadagdagan pa po yan. Kalmahan mo, hindi pa tapos dyan. Ang susunod si Casper na. Casper! Fuck you. Akala mo, palalagpasin ko yon, no? Ikaw kasi nagsimula sa kasuhan na yan. Bibigyan kita ngayon ng magandang laban. Norman, gusgusin, palakpakan sa ulo, ang putang inang yan. San Pablo'y? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na po tayong 25 videos mga kahombre ko ukol kay Norman Gusgusin. At syempre, alam nyo na kung ano susunod dito. At ayon sa mga kupal na tolongges na mga tao sa internet, ito daw po ay gatas! Mga kahombre ko, millions! Kayo ang mga tunay na demonyo! Sa last video, ay nagkaroon tayo ng isang panayam kasama ang dating naging staff ni Norman Gusgusin noong humanitarian days nito. At grabe mga kahombre ko, napakarami po nating nalaman through our friend, our newly friend na si Mr. The Kings. I-follow niyo siya, andito siya ha. Nang makasama ni Gusgusin sa hapagkainan si former First Lady, Madam Imelda Marcos, nagawa nitong ikwento na kababata niya ang film producer na si Mr. Bossing Neil Arce, mga kahombre ko ha. Kasi sa Green Meadows, pag sinabi yung pangalan mo, alam nyo yan. Eto pa, kita. May pangyayari ngayon. May event. Merong event ngayon. Ikakasal si Angel Locsin, saka si Neil Arce. Si Neil Arce, kababata. Best friend ko talaga. Kasi si Mama, yung 3/4 ng puhunan ng Arce Dairy sa mami ko. So, kasosyo ko sa Arce Dairy. So, kababata ako si Neil. Kaya, best friend ko na kasosyo ko sa dairy, sa Arce Dairy. Sila yung 65%, si Mama 35%.
So, dalawa kami ni Neil. Siya na yung nagmamahala ngayon. Si Neil Arce, kababata ko. Best friend ko talaga. Ang Arce Dairy po ay isang successful business ng pamilya ni Bossing Mr. Neil Arce. So dapat, usually, mga kahombre ko, kapag ganito po yung usapan, di ba? Usually, dapat sobrang yaman ng nanay mo o ng pamilya mo, di ba? Pero ayon kay Food Genius, mga kahombre ko, ito po ang estado ng pamilya na totoo nitong si Norman Gusgusin. So, alam niyo yun, wala naman tayo dito para husgahan, no? Agad, dahil lang sa ganyan, ang pamilya nito si Gusgusin kasi wala namang kinalaman dito to, mga kahombre ko. Pero, syempre, logically speaking lang, no? I mean, logic. Paano ka magiging kasosyo ng ganitong kalaking negosyo, mga kahombre ko? Tapos, ganyan yung estado ng buhay mo, di ba? I mean, ang hirap mag-judge sa picture, pero ayan yung nasa internet, yung readily available. Pero usually kasi mga kahombre ko, kapag kasosyo ka sa ganitong kalaking negosyo, sigurado mga kahombre ko, hindi ganyan ang estado mo. Alam mo yon? So, it's quite hard and tough too na maintindihan na what the hell, bakit ganito? So, totoo ba or hindi? Hindi tayo sure. Basta ayan mga kahombre ko, ayan yung mga nasa internet, tama? Pero kayo na bahala isip or magdesisyon, mga kahombre ko. Sa live ni Gusgusin ay nagpakita ito ng isang Sputnik. Gusto sabihin kasi ako, matagal na ako nanahimik, no? Kasi hindi maganda dito kay Maka-Oga. Ay, Ogaga, makinig ka, ha? Ito yung, bago ako magsasalita, ito yung tatak ko, ha? Sputnik, ha? Ha? Galing ako ng Muntin, you believe in person, ha? Patingin muna nung Sputnik na tatak mo, Kosa. Ayun, ang laki ng tatak na nasa likod, oh. Meron pa dito isa. Meron pa dito sa likod. Ayan. Sputnik. Kosa, sinasabi, hindi raw ako Kosa eh. Hindi raw ako Sputnik, Kosa. Naririnig ba ako? Copy ba ako? Maliwanag, Kosa. Maliwanag ang boses mo. Okay, ang unang-una, gusto ko sabihin sa iyong Maka-Oga, si Francis Leo Marcos ay binoto namin bilang governor, ha? Tandaan mo yan, ha? Ang Sputnik, hindi para ipagyabang, ha? Siyempre, si Kosang Gob, hindi yan magyayabang na siya ay Sputnik. Kung hindi yan Sputnik, bakit binoto ng pangkat namin para maging governor yan? Ayun. Nagigigil ako sa iyo eh. Kamakailan lang ibinulgar ng taong ito ang panloloko sa kanya ni Gusgusin, mga kahombre ko. So, ito naman po yung bago niyang video. Huwag mo akong gamitin, Norman Mahusin, ha? FLM, Una-una, talagang hindi ka namang governor, okay? Aminin mo, magpakatotoo ka sa sarili mo, ha? Hindi ka governor doon, ha? At hindi ko nagustuhan yung paggamit mo sa akin at para ipagtanggol ka, ha? Hindi na kita ipagtatanggol, putang ina mo ka, nanggigigil ako sa iyo eh, ha? Tahimik ang buhay ko eh, di ba? Tapos pinatrending mo pa ako kay Makagago, ha? Lahat ang mga sinasabi ni Makagago at yung mga ibang tao na bumabalat sa iyo, ha? Lahat yan totoo, ha? Dahil ikaw sinungaling ka, ha? Paasa ka, di ba? Paasa ka eh. Akala mo talagang pandemic na hero, ha? Hindi ka pandemic. Pandemonic na hero na magaling gumawa ng pandesal. Di ba, Baker? Di ba? Marami akong alam sa iyo, ha? Marami akong alam, ha? Ito lang masasabi ko sa iyo, ha? Baka sabihin ng mga tao, binayaran mo ako, ito masasabi ko sa iyo, ha? Putang ina mo, ha? Norman Mahusin, putang ina mo, ha? Buwaking ina ka, ha? Wala akong pakialam sa iyo, ha? Tang ina mo, ginawa mo akong timawa doon, ha? Hindi naman daw siya nagpabayad, mga kahombre ko. Take note, ha? So, hindi tayo sure, okay? Bahala na sila dyan. Basta hindi naman ako galit sa tao na ito.
Kasi at the end of the day, baka alam mo yon, ganyan lang siguro talaga yung ugali niya. Umakyat ka sa TikTok ko, tapos sasabihin, di ba? Sputnik ba ako, Kosa? Sputnik! Suputnik ka! Tangina mo! Suputnik ka! Suputnik ka! Kosa, sabi kasi ni Makagago, Suputnik daw tayo. Suputnik ka! Suputnik daw tayo. Suputnik ka! Oo, huwag kang magsasabi na Suputnik. Baka magalit sa'yo yung buong pangkat ng Sputnik. Suputnik ka! Huwag na huwag mo sasabihing Suputnik. Suputnik ka! Tangina mo! So makikita po natin mga kahombre ko na napakarami niya pong pinagsasabing against at mabibigat na allegation kay Norman Gusgusin. So, yan mga kahombre ko, to be seen pa yan, no? So, hanggat hearsay lang tayo, mahirap po magdesisyon. Pero dahil readily available yan sa social media, pwede natin talakayin. Ayan ang utak de kalidad. Kasi ang utak de kalibre ay ganito ang bunganga. Half Sri Lankan. Di half baho pala yan. Bababaho yun eh. Makabaho pala dapat ang pangalan niya, hindi Makagago. Makabaho. Kaya hiya naman yung lahi ng tatay niya. Nag-anak siya ng isang duwag na katulad niya. Pasalamat ka, hindi ako naging senador. Kung naging senador ako, ikaw, o-order ako ng pangalawang tukhang. Ikaw una kayo patutukhang, animal ka. Tingnan mo nga, ang lahi mo, pinakamabahol lahi. Yung lahi mo nga, pinakamabahol lahi eh. Hindi ka naman Pilipino, puking ina mo eh. Yung lahi mo, yan ang pinakamabahol lahi. Yung lahi mo nga eh. Yan ang pinakamabahol lahi sa balat ng mundo. Hindi ka ba nahiya sa sinasabi mo, puking ina mo? Yan lahi mo nga eh. Yan ang pinakamabahol lahi sa balat ng mundo. Hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya sa mga Pilipino? Nakikipilipino ka lang? Mabaho yun, mabahong tao yun eh. Pinakamabahong lahi sa balat ng Republika ng Pilipinas yun. Pinakamabahong lahi sa buong mundo pala yun. Yung lahi niya. Tingnan mo yung lahi niya. Paabaho, di ba? Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusan trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical, no, ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Oh, no! Kaya dito ka na lang sa TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Si Royet Padilla, ang Filipino actor na kapatid ni Robin Padilla, yumao na po ito noong 2021, so sumalangit nawa ang kaluluwa mo, bossing. Sa isang post ni Food Genius, makikita natin kasama ito ni Gusgusin, mga kahombre ko, kita natin dito, di ba? Kasama rin dito ang kanyang mga mensahe kay Gusgusin. Matagal na iyan, Emmanuel Eugenio. Nung kasalukuyan nagpapanggap na matulungin siya at pati ako sinama sa pagbibigay ng libreng bigas sa Laguna. Yun pala, pagkatapos makakimkim ng membership sa may hirap, sabay takbo at ako pala ginamit sa may-ari ng bahay na inuupahan para hindi siya ang singilin. Gago talaga. Nagpakilala na magpinsan kami sa Carino. Yon at nagpakilala kasama nanay niya sa Manor Hotel sa Baguio. Hanggang doon lang muna tapos may gold bar daw siya. Naniwala naman akong interes sa sinasabi niya. Hanggang makatulog ako sa isang bar na magkasama kami. Iniwan pala ang gold bar sa akin? Ano yun? Pati ako sinasama sa katarantaduhan nung panahon na yon. Wala lang, nag-e-enjoy lang noon tapos wala na. Hayaan mo na yan taong yan. Kapatid kong Mac, may kalalagyan din yan kung nung unang bala na buhay pa.
So, hindi na po natin alam at wala na pong magiging boses si Bossing Royet Padilla kasi po siya'y wala na sa mundong ito. So, rest in peace, Bossing, no? Naisama lang natin to mga kahombre ko for more information and details. Sa isang post ni Food Genius, makikita natin ang mga reklamo ng mga staff ng hotel na pinag-istayan ni Gusgusin. Discreet chat lang po. Staff po ako sa tinutuluyan ni Sir FLM. Gusto ko lang pong i-share sa inyo na makapal po talaga ang mukha niya. Yung mga nakikita nyo po sa videos niya na mga meal niya, free meal po yun sa kay Boss M. Tapos balahura po siyang gumamit ng CR. Nanlilimahid, tas yung mga tae po pinupunas niya sa gilid-gilid. Same na same po sa amin. Balahura po siyang talaga. Di din po siya nagpa-flash. Tas ang napagtataka ko lang po, pag inaalisan nila ang table, sobrang sangsang po ng amoy. Kaya bago po namin linisin table nila, nag-aantay muna kami ng mga 15 minutes para kahit papano mabawasan ang amoy. Yung ibang nakadine po, nirereklamo din sila. Kapag po may go signal at pag malakas po ang panalo ni Boss M, kaso madalas po, mainit ang ulo, panay talo niya nung nakaraan po ata. Galante din po si Boss M kasi lagi kaming may tip. Siya po yung boss talaga. And malakas pong tumaya yun. So bali yung mga privilege niya po as Diamond member, nakakagamit si Sir FLM. Pero minsan nagagalit siya kasi nag-over the limit si Sir FLM. Kaya nung isang araw po na-restrict siya kaya di po siya nakapag-live. Si Sir FLM po, wala naman po yun. Bata-bataan niya lang po. Nagdadala ng mga bag po yun kasama sila Kuya Casper. Ay, di ko po alam. Pero siya po nagbubuhat ng mga bag ni Boss M at ibang mga gamit. Si Sir FLM po may something sa kanya. Napunta po yan sa kitchen ng 3 AM para mag-check kung ano ang menu para sa breakfast. Tas nauuna po siya mga 4 AM. So dito mga kahombre ko, ayon sa isa sa mga staff no, ng hotel or ng casino na tinutuluyan niya, mukhang siya po ay pinagrereklamo na. Kasi sa sobrang kababuyan at kabulastugan ng mga pinaggagawa niya sa kanyang tinutuluyan na room. Ngayon mga kahombre ko, mukhang totoo talaga. Yung haka-haka no, at yung lumalabas sa social media na ugong, na siya po ay banned na. Kaya pansinin nyo, hindi na siya nagla-live sa hotel o sa sinasabi niyang presidential suite daw. Okay na rin. Malaki rin naman yung kwarto ko ha. Malaki rin. Kaya gising ko nga lang. Oh, malaki rin. Ang views. Ang ganda ng views. Ayun oh. Oh, kita mo naman. Tada probinsya, no? Oh. May nakakain ka ba? Naka-hotel ako. Hindi ba nakikita sa presidential suite ako nakatira? Oh. Hindi ba nakikita kung gano'ng kalaki kwarto ko? Oh. Halika rito eh. Tanga, magpakamatay ka na. Oh. Nakita mo ba kung gano'ng kalaki kwarto ko? Oh. Nakita mo? Oh. Kung gano'ng kalaki? Oh. Presidential suite yan. Oh. Oh. Ayan oh. Oh. Oh, tapos may pinto pa rito. Oh. Taka rito, bobo. Oh. Ikaw, putay sa'yo, nakatira ka saan? Oh, nakita mo ba? Nakita mo ba kung gano'ng kalaki? Ha? Kwarto na may kwarto na may kwarto. Tanga! Mukhang banda siya talaga. Noong November 3, 2025, nagsimulang mag-live na si Gusgusin sa kanyang tahanan sa Las Piñas, mga kahombre ko. Umalis na ito sa mga hotel na pinag-istayan niya. Makikita natin dito na lagi siyang kumakain ng mga pagkaing ready na galing sa karenderya, mga kahombre ko. May masama ba na bumili ka ng pagkain sa karenderya? Syempre wala, di ba? Ako rin, kumakain din ako ng pagkain sa karenderya. Kaso lang kasi, sa dekalibre niya na lifestyle, to the point na sabi niya nga, hindi daw siya pwedeng uminom ng tubig na hindi aquapana. Ayan o. Aquapana, Toscani. Toscani, Aquapana. Tanga. Pwede ba ako uminom ng hindi aquapana? Di nagka-problema isopagus ko. Alam mo naman ako, pang aquapana lang ako. At yung klase ng dekalibre niya na food lover... Sino nagtitake ng order ko? Thank you. Di ba meron kayo dito ano? I remember last year, order ako rito ng chicharong bulaklak. Wala na tayo nun siya. Wala na ba? Yung hinahabol ko dito. Hindi na po available. Hindi na available. Anong meron? Dapat nagkasabuyan na lang tayo. Pero sige. Lechong kawali. Meron po tayo. Gano'n siyang kalaki?
I mean, for the all day natin, sir, good for one person po. Oh, dalawang lechong kawali. Take my order. Dalawang lechong kawali. For the lechon kawali, sir, would you like it garlic rice po or just the plain rice po? Plain rice lang. Pareho na po. Tapos, bigyan mo ako ng beef bulalo soup. For the beef bulalo, sir, unfortunately, sir, not available po siya. Sa mga sinigang po yung meron tayo, like pork belly sinigang po. Kasi yung pork sinigang nyo, basta lang pork na nilaga, nilagyan lang ng tamarind eh. Hindi yung the old way. Anyway, sige. Pinakbet, dalawa. 2 orders sa pinaka. Anything else, sir? Teka muna, hindi pa ako tapos. 5:30 pa po yung open ng ating. Di ba 24 hours to? Bali hanggang 2 AM na lang po yung dining namin. Pero pwede naman kayo mag-dining sa 9 noodles eh. Tapos 5:30 ito start na po. Bakit 5:30 pa matutulog na ako, kakain pa ako. Di ba 24 hours to? Pero hindi po kami 24 hours. Yung kitchen po kasi natin ngayon is nag-intensive fumigation kaya hindi pa po sila naayos. O anong gagawin ko? Ayun po. Pwede po sana yung noodle kung gusto po nila. O akin na yung order. Doon po sana yung noodle po. Saan yun? Dito lang po. Sa may gaming area po. Sa gaming. Naku, hindi ako pwede dyan sa gaming. Tapos na ako ng gaming eh. Ayoko na ng gaming. Hindi po po sa bagong bukas yun, sir. Opo, yun po kasi yung open natin ng 24 hours po ngayon. Pwede na yan, alas 5 na eh. Pwede na, ako naman yun nandito eh. Pwede na ako pahirapan. Pagod na ako eh. 5 minutes mo. Ano po, 13 minutes pa po kasi 5:30 po. Yun po yung sabi nila siya. Yun na nga, sabihin mo si Sir Francis naman kamo yan. Sabihin mo, si Sir Francis naman kamo, hindi naman kamo iba-iba. Tapos lang yung sinasabi niya na siya ay bilyonaryo. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Isang panadero na naging pandemic hero. Isang panadero na walang makain na naging bilyonaryo at tumulong sa mga kababayan niyang Pilipino. How about that? That was nice. Tapos biglang karinderya. Di ba mga kahombre ko, ang yabang nito, langit ang hangganan. Baka nga tagos pa sa langit hanggang sa space po ang yabang nito. So napaka-imposible, mga kahombre ko. Sa dekalibring ugali nito, na ito pong tao na ito, hindi kakain ng sobrang sarap, sobrang mahal na pagkain kung may pera siya, mga kahombre ko. So, alam nyo na, di ba? Hindi sa pagmamaliit, pero yan yung legit na nababagay sa kanya, kumbaga, no, sa binibuild up niya, na siya ay maraming pera. Tandaan, Nagkaroon ng isang post si Food Genius kung saan sila publiko nito ang pagkaba ni Gusgusin sa Sheraton Hotel. Dahilan, maalala natin ang mga ugaling ipinakita nito sa kanyang mga live, especially sa pakikipag-usap sa mga waitress at waiters, mga kahombre ko. Nagawa rin itong magpakita ng kabastusan tulad ng pagsinga at pagdura sa mga napkin. So dito, Sheraton Manila, bakit naman po naban si Norman Mangusin? Ano bang ginawa ni Idol? Ganito kasi yan, mga kahombre ko, no? Actually, ito yung totoo. Para rin po ito sa mga malalaking brands tulad ng Sheraton, tulad ng Resorts World. Yan daw yung mga pinupuntahan niya, sabi niya, mga kahombre ko, di ba? Ganito kasi yan. Meron po ako mga negosyanteng matataas na mga kakilala. Alam nyo, to tell you the truth, mga kahombre ko, lahat tong mga negosyanteng kilala ko na to na mabibigat talaga, no? Iisa po ang komento, mga kahombre ko. Ang komento nila is, hindi na ako kakain sa Sheraton, hindi na ako kakain sa Resorts World, kahit kailan. Kasi mamaya daw, mapaikot sa table nila yung napkin na gamit nitong si Norman Gusgusin. Huwag niyong kakalimutan na dinudura-duraan niya. Tas ngayon, kumakalat pa na even yung toilet bowl na gamit niya, tinataihan niya ng pangit. Alam niyo yun? Tapos umuutot pa siya sa hapagkainan. Tapos, dura siya ng dura. Kung saan-saan na lang. See, ang daming beses niyang dumura.
At sa table napkin pa, mga kahombre ko. Nandidiri po, no? Yung totoong mga taong dekalidad. Hindi yung dekalibre na tulad niya. Yung tunay na may kalidad na tao, hindi na talaga kakain dyan. To make you guys understand, yung mga cloth na yan na ginagamit, di ba? Yung sinisingahan niya, dinuduraan niya, dinadahakan niya. Yan po, mga kahombre ko, ay nilalabahan lang. Hindi po yan tinatapon, hindi po disposable yan. Ayan po ay nilalabahan lang. So, syempre, mga kahombre ko, alam nyo naman, Sheraton, Resorts World, Newport, yan mga kahombre ko, big yan. Big negosyo yan. Sobrang laking negosyo at kumpanya o korporasyon yan. Definitely, mga kahombre ko, may sistema yan. So, ibig sabihin nun, yung cloth na yon, straight na po yun sa washing machine. Hindi po yun yung tulad sa mga bahay natin na binababad pa ng kasambahay mo, inaayos pa, nilalagyan ng sunrocks, disinfect. Ito, mga kahombre ko, walang ganon. Once na nagamit bang! Bang, bang. Straight po yan, straight sa washing machine na normal na ikot lang. Same lang po yung sistema dun sa tablecloth na yung normal mo lang na ginagamit, pampuna sa bibig mo, pampuna sa kamay mo. Yun na yun. So, yun yung usual na gamit nun, mga kahombre ko, di ba? Kaso ito, mga kahombre ko, dinahakan niya, dinuraan niya, siningahan niya. Pero yung dalawang yan, mga kahombre ko, yung dalawang tablecloth na yan, same lang po yan ang sistema kung paano nilalabahan. Kasi syempre, it's not meant to use as tulad ng ginagawa ng tao na to. Baka po sa 1,000 taong gumagamit ng ganyan, ng tablecloth, siya lang ang gumagamit ng ganyan. Ginagawa niya po na tissue. Hindi po ganun yun. Kaya para sa mga managers sa Sheraton, sa Resorts World, sa Newport, tama yung ginawa nyo, nabilan nyo to. Kasi legit, maraming nakakapanood na mga mabibigat na negosyante sa mga videos ko. And actually, nadja-judge nila kayo. And yes, ang dami nang nandidire na kumain sa mga restaurant dyan sa loob. Lalo na doon sa mga kinakainan niya. Because of this. So, tama ang naging desisyon nyo na palayasin nyo na yan. Iban nyo na yan. It's real. At isa pa, suggestion ko, mag-video kayo kung saan pinapakita nyo na ipinagtatapon nyo na lahat ng service cloths nyo na nilalagay nyo sa table. Mahalaga yon. Mahalaga talaga yun kasi nakakasuka, mga kahombre ko. Real talk, ha. Isa pa, isipin nyo, imagine nyo, mga kahombre ko, papaano kung dun ka kumain, mamahalin na restaurant, tas na-shuffle sa'yo ngayon yung dinuduraan niya. Alam nyo naman ang mentalidad nito, di ba? Eto, totoo. Yung misis mo ngayon, yung shota mo, pinakakain ko ng titi yan. I-lips to lips mo yung ethics ko, bobo. So, dyan, makikita nyo, mga kahombre ko, na mahilig siya at nasa utak niya yung mag-iwan siya ng marka. Yan po ang mentalidad ng tao na yan. So, syempre, baka ayan yung way niya para pag-iwanan kayo ng marka. Sa asawa niya nga, ayan ang salita niya. I-lips to lips mo yung ethics ko, bobo. Tarantado. Kumakain ng burat yun, si Mayo. Bobo mo. Pwede ba di maka-score? Siyempre, pakakainin ko ng titi yun. Ano ka ba? Bobo ka, no? Bobo. Si Mayo, di naka-score. Bago daw buwak ako. Tarantado. Kumakain ng burat yun. Oh. Bobo. Oh, kahit parating mo kay Mayo, oh, kumakain ng titi yun, oh. Siyempre, pinakain ko ng titi yun. Ano ka ba? Hindi siya pwede magmayabang sa akin. Oh, silang pamilya niya, lahi niya, bakit hinampas ko ng titi sa mukha yun? Kung may boyfriend siya ngayon, o paki-lips to lips na lang yung ethics ko. Ganun lang kasimple yun. Ano ka ba? Ayan, mga kahombre ko, asawa niya yan, ha? Asawa niya po yan dati, pinakasalan niya. Ganyan niyang pag-isipan at pagsalitaan. Speaking of marka, mga kahombre ko, ano naman tawag niyo dito sa libag niya? Saan ito tawagin natin? Bika, libreng libag. O, diba? Okay, Ninam! Okay, Ninam. Tarantado ka kasi, minuminuto! Okay, Ninam. Minuminuto. Nagkaroon muli ng isang post si Food Genius kung saan nakasaad ritong hinahanting
Si Norman Gusgusin, mga kahombre ko, sabi po yan ni Puji News, ha? Metro Manila News, manhunt ongoing for Norman Mangusin. Attorney, businessman file major complaints totaling 12.2 million pesos, mga kahombre ko. So, ayan po, hindi tayo sure kung totoo to, mga kahombre ko. Wala akong idea kung totoo ito. Pero ito po ay isang post sa FB page, no? Na mukhang grabe na to, mga kahombre ko. Naglagay rin ito ng komento ng kanyang source. Hello sir, may naloko na naman si Norman sa Resorts World Casino. Oh my God, 3.2 million at 8.7 million. Kaya di siya nakakapunta ng casino ngayon kasi hinahunting siya. Uy, grabe to. Yes po, binababoy niya mga facilities sa Sheraton kaya banned na siya. Binayaran ng casino sa penalty pa lang ng room charges dahil sa pagsisigarilyo, nasa 70K na. Okay, bawal ata manigarilyo doon. Bawal kasi manigarilyo sa mga kwarto sa casino, mga kahombre ko, if I'm not mistaken. Ha? So, ultimo daw wine glass na nasa cabinet iniuwi. Wow! Ang hirap naman sabihin kung totoo ito, mga kahombre ko, pero alam natin na marami siyang wine. Let's go. This is my wine cellar. As you see, this is my mini bar. Abi, meron ako rito alak eh. Kabuhayan na ni Makabaho eh. Oh, eto. Nakita mo ba to? Ayan. Kabuhayan na ni Makabaho yan. Yung mga basher ko, yung habang buhay nilang kikitain, alak ko pa lang. So ito din, mga kahombre ko, magtataka ka, di ba? Kulay puti lahat ang kanyang pinagkakainan, plato, baso, lahat, di ba? Magkakatugma. Paano nangyari to na may isang Red Bull po dito? At ayun po, syempre sa ating mga napapanood, haka-haka lang, chismis lang to. Pero tignan nyo po, no, yung lugar na pinagkakakainan niya dati. Noong unang panahon, noong siya pa ay nasa mga kasino, mga kahombre ko, nakakalungkot po. Ngayon kasi wala na siya sa kasino. Nakakaawa po si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Ayan po, ang mga pinagkakainan niya, 1, 2, 3, 4. So ayan po mga pinagkakainan niya, mga kahombre ko. And yes, sa tingin ko, or sa tingin mo ba, itong bowl na to, galing sa kanya or galing sa isa sa mga to? Ewan ko, ikaw, sa tingin mo. Nakikigamit na lang siya ng room kaya hindi niya pangalan yung room. Oh my God. Magsasampa ba ng kaso sila? Opo, patay mga kahombre ko. Ayun lang. Pucha, delikado tayo dyan. Naglabas rin ng isang convo si Fuji News kung saan ay kinumpirma nito ang pagkaban ni Norman Gusgusin. Pre! Good morning! Pacheck nga sa list ng PAGCOR kung nakaband na si Kupal sa Newport dyan sa site. Oo pre, wala na yung best friend mo doon. Ang pagkakaalam ko ay naband na nga dahil may nagreklamo pare koy. Nang bastos daw ng player at nagreport ata si ma'am. Na inuwi yung tsinelas. Grabe buddy ang nangyari nung isang araw dito. Nagsisigaw daw sa hallway si FLM dahil di yata pinansin sa Sheraton. Sino bang papansin doon sa kumag na yon? Kulang na lang lahat ng yabase o kung ano man yon, mga kamuro. Hindi ko alam kung ano yon. Term siguro nila yon. Nasa kanya. Di na yon makakapunta doon buddy. Si ma'am na ang nag-report. Blacklisted na. Yun! Tas buddy, yung isang player daw doon sa Newport, ini-scam ni FLM. Ayun yan sa message Natangayan yata ng 80,000. Di ko lang alam kung ano yung issue about doon. Pero ang kutob ko buddy, nadali yun ng peking alahas. Di ba dati may malaking kwintas yun? Baka yun ang dahilan kaya naka-blacklist na siya sa site at malaki din ang utang nun sa rooms dahil di na naman siya binabayaran ng handler niya. Pati si Sir, in-scam nun, di ba? Noon last week. Hinahanap sa amin si FLM, tapos si Ma'am, yung sumagot na tinapo na sa kangkungan. Awit may imayos ng sa Newport, wala nang salaula, wala nang amoy kulungan ng baboy. Grabe naman to. Ang tanong doon, buddy, kung makakabayad ba si FLM sa NP? Napakalaki ng utang noon. Sabi sa akin ng kaya nga pinalabas na lamang na ginagawa mga room at kasama yung room niya
Ilang beses tinatawagan yon dahil tinakbuhan niya yung bayarin sa site. Mukhang grabe to mga kahombre ko, pero as of now, ito po ay haka-haka lang ha, wala ditong patunay. Tandaan niyo yan. Binabasa lang natin ang mga pinagpo-post ni Food Genius. May kanya-kanyang diskarte ang tao para mabuhay. Pero ikaw, ang diskarte mo, mambalahura ng iba, poking ina mo, para mabuhay ka. Di ba? Yan ang diskarte mo, makabaho. Mambalahura ka ng iba para mabuhay ka. Ayan po ay kasama na sa repentance ko at kasama na rin yan sa daily life ko. Kung saan people will judge me dahil sa pinaggagawa ko ng napakatagal na panahon. Huwag niyong kakalimutan, since 2009, nasa internet na si Makagago What's Up Man, kaya unfortunately, I will be judged, di ba? Bilang public figure, sabi mo nga, di ba? Ano, gusgusin? Abogado, tarantado. Alam mo, ang tinatakot, yung dati ng takot at yung kakaining itik, gonggong. Pagbuhuling ko kayo ng abogado mo eh. The moment na naging public figure ka, tarantadong engkanto lubugang panga, dapat tatanggapin mo batikos ng tao. Kasi public figure ka eh. Nakuha mo? Sana hindi ka nag-vlog, gonggong. Didimanda kita, tarantado. Gusto mo, sampaling ko kayong dalawa ng abogado mo? O, halika. Andito ako sa bahay. Nung ako naging public figure, sinira nga yung buhay ko, di ba? O, tinanggap ko. Eh, opinion ng tao yun eh. Ganun talaga, mga kahombre ko. Itong parte na to na sinabi ni Gusgusin, aba, real talk po ito. Totoo yan. Wala naman talaga akong ginagawang maganda, kundi manira. Kaso, dati. Dati na yon. It's been almost 3 years now, mga kahombre ko. 3 years now, na nagbago na si MG ng content. At syempre, yan ay dahil sa tulong ng aking asawa, ng aking pamilya, ng aking mga anak, syempre, ng mahal na mahal ko na si Boss Caio, sila Atty. Libayan, yan mga yan, yung tumulong sa akin upang mabago ko ang sarili ko. Pero syempre, lalong-lalo ng asawa ko, mga kahombre ko. Kasi, bakit kamo? Kahit ako, tama ka, Norman Gusgusin. Kasi kahit ako, nahihiya ako sa mga anak ko. Na makita nila kung gaano ako katarantado dati. Gets? Pero syempre, dahil kilala yung pangalan ko, nasabi ko na to ng paulit-ulit, di ba? Pero ulitin lang natin kasi may mga bago tayong viewers, mga kahombre ko, pasensya na. May pangalan ako sa social media. And malamang, alam na nga ngayon ng mga anak ko, ng pangalan ko si MG, ako si Boss MG, ako si Makagago, alam na nila. Kinakabahan kasi ako, Norman Gusgusin. Mamaya niyan, itype nila sa internet, Makagago, tas puro kabulastugan ng lalabas. Kasi syempre, yun naman talaga yung ginagawa ko dati. Kaya, pinilit kong baguhin ang sarili ko. Gets? It's been 3 years now. Mali ka talaga ng research. Bakit? Para completely mabura muna yon sa umpisang mga research, hindi nila agad mariresearch yung mga kabulastugan ko. Kaya ngayon, binabahidan ko ng complete awareness lang at real talk ang mga tao. Wala nang ibang kung ano-anong halo na tulad ng ginagawa ko noon. Wala na. Completely facts na lang at awareness. Full awareness na lang ang content ko, Mr. Mangusin. Wala nang iba. Hindi paninira ng tao. Magiging paninira ang dating sa'yo ng real talk kung ikaw ay deceiver at sinungaling. Yun eh. Ginawa ko yan, Gusgusin, para sa pamilya ko. At lalong-lalo na dahil sa kahihiyan ko sa mga anak ko. Alam mo na? O alam mo na, ha? People change. Real talk yan, mga kahombre ko. Norman Gusgusin, tanong mo yan sa abogado mo. Tanong mo kung anong ibig sabihin ng character development. Kasi pwede yun. Bata pa naman ako eh. Hindi ko lang alam kung uubra pa sa'yo ang character development, magsisingkwenta ka na, ganyan pa rin utak mo. Diba? Hindi natin sure. Pero yes. And kasama ko mga kahombre ko at yung mga taong naniniwala sa akin, hindi ko sila ile-let down. Kasi grabe, kung i-let down ko sila, bibitawan nila ako. And yes, wala na. Doon ako mawawala. Naintindihan mo ba yon? Ayan kasi, yung kasama at kaakbay ng tinatawag na repentance.
Magbalik loob ka sa Diyos. Magiging ayos ang lahat. Yun ay kung ikaw ay may Diyos. Hindi tayo sure. Pero kasi Norman Gusgusin, magkaiba tayo ng landas. Ako kasi, hindi ako kasing demonyo mo. Hindi. Hindi ako kasing sama mo. Kasi ako, hanggang internet lang. Eh ikaw, meron sa internet, meron sa labas. Iyon ang diferensya ko sa'yo. And lahat ng mga bagay at kamalian na ginawa mo, ay pagbabayaran mo. Kaya magrepent ka man o hindi, kaya humingi ka man ng dispensa o hindi, still, lahat ng tinarantado o binulastog mo, ginago mo, kung ano mang ginawa mo, babalik sa'yo yun. Normal lang yun. Kasama yun, Gusgusin. Kasama yun. Wait ka lang. Yung sa akin kasi dumating na eh. Yung sa akin, yung mga karma ko dumating na. Kaso sa'yo ba dumating na? Hindi tayo sure. Nagkaroon muli ng post si Food Genius kung saan nilabas naman ito ang conversation ng isa sa mga di umano ay na-scam nito, mga kahombre ko. Norman Mangusin, yung may-ari ng Boss Philippines na na-scam mo ng 5 million pesos plus gamit ang bounce checks at goods na rest in peace na lang. Pero hanggang ngayon, di mo pa rin binayaran. Kaya si Bren na lang ang nag-ayos ng ilang goods at pasalamat ka, mayaman ng pamilya at ayaw makaladkad sa katarantaduhan mo. Hi! How much nga ba yung na-scam ni FLM kay grandpa mo? 5M with bounce checks and goods too. Why? Ano nangyari sa case? Lolo died. Dad didn't bother to pursue. Bren paid some of the goods. I was asking because meron niloko na naman na taga-Tagig. Rolex naman ang scam. Kilala ni kuya mo. May-ari nung Cradle Auto House. Oh, wow. Lahat po yan ay naka-credits kay Food Genius. Kumakalat rin ang isang video nito kung saan ay galit na galit ito sa isang TikTok live, mga kahombre ko. Podyosin mo mukha mo, gago! Ikaw lang din yun! Tarantado! Pakilan to! Anong pakialam mo kahit magkano ko bili sa wheelchair? Kahit sabi mo 1,000, anong pakialam mo? Pera mo ba? Bakit mo sinabing 5,000? Ay, pera ko lahat yun! O anong pakialam mo? Anong pera mo? Anong pera mo? May pera ka? May pera ka? Ano ka putang ina mo? Ilabas mo kasi yung mukha mo! Ilabas mo yung mukha mo! Mami, lagay mo sa taas yan o si Francis. Mami, nagpapakit kayo rito ng basura, hindi ba ilabas yung mukha? Ilabas niya yung mukha niya, maniniwala ako sa kanya. O, dali na, ilabas mo. At saka ka magsalita. Kulang ng followers. I-follow nyo muna siya para mabuksan niya yung ano. Ilabas niya yung mukha niya. Ma'am, hindi niya kaya ilabas yung mukha niya. Buwisit na yan, putakin. Okay. Sinungaling yung hindot na yan eh. Diyos ko. Sa YouTube nga, naka-open ako eh. Wala akong pakialam dyan. Okay, total. Ang pinaakit nyo rito, basura. Uy, gago. Basura, ikaw ang basura. Nanang mo nga, hindi mo nga mabigyan ng magandang buhay eh. Tarantado. Ano yung magandang buhay? Nasa asyenta na. Wait. Kung aakit lang ako rito, ni Hillary, at ito lang ay pakapakausap nyo sa akin, basura na to. No. Walang kwenta ho. Basura yan eh. Kilala na lahat ng supporter. Wait! Kilala na natin supporter ko yan. Yan ay basurang nilalang. Kilala na ng 5 milyon supporter ko. Basura yung tao na yan. Duwag yan. Asan yung 5 milyon na supporter mo? Puta, pipisutin ko mukha mo. Hindot ka eh. Wala akong panahon makipag-usap sa isang basurang katulad dito. Basura yan eh. Okay. Pinaakit nyo. Aakit ako rito para patulang ko itong putang inang basura na to. Hindi yan. Basura ho yan eh. Teka muna. Ang hilig ko magpakit ng basura. Pwede ka bang makinig? Teka muna. Insulto ho sa akin yan na magpapakit kayo ng basura na hindi naman niya ba ilabas yung mukha niya. Hold on a minute, FML. Hindi siya ang dahilan kung bakit pinakit kita rito. Okay? Gusto ko lang masettle ang issue natin dalawa. Magpapakit kayo dyan. Basura yung paakitin nyo. Natural pa-akit ko yan. Bayan dyan eh. Pwede bang ako magsalita? Pwede ba ako magsalita? Sandali lang. Paakitin nyo ako. Alam nyo buong buhay ko. Hindi ko sasayangin ang sarili ko na makipag-usap sa basura katulad yan. Puta basura yan. Pinala ng lahat ng supporter ko yan. Basura yan. Basura ho yan. Francis, kalma muna. Kalma.
Makikita rin dito ang kanyang makasenator na ugali sa conversation nila ni na Mr. Yulen Marcos, mga kahombre ko. Ito, mga kahombre ko, totoong Marcos to Sa tingin ko, totoong Marcos to. Unang tingin, Marcos to, mga kahombre ko. Legit. Umuwi ka dito para makilala mo ko at pagbubulin ko kayo ng mga kakilala mong pulis, gag. Ipahuli mo, PI mo. Pagdapo mo sa airport, makikilala mo ko. Tarantado ka ngayon, makikilala mo ko. Stupido, sinong niloko mo? Pag di mo napatunayan yan, PI ka, kakarnihin kita sa airport in broad daylight. Oy, grabe naman to. Pucha, saang movie mo na naman to nakuha? Kakaiba to, mga kahombre ko, Pero hype to, Hype tong linyahan na to. Kakarnihin kita sa airport in broad light? What the hell? Grabe. PI mo, para makilala mo ko. Yung pinagmamalaki mo, sabay ko kayong kakatayan. Oy, grabe. Kakarnihin, kakatayan. Aba, mga kahombre ko, kulang na lang. Baboy na ito. Talagang dapat nandun siya sa palengke. Kakarnihin, kakatayan. Kakaiba to, mga kahombre ko, PI mo, yung galit ko sa iyo ngayon, naglilihab. Security, puking, sa broad daylight, babarilin ko ulo mo. Oh my God. Sinabi niya rin to sa akin, At magtatanong kayo, baka naman hindi siya yan. Kaso ganyan na ganyan siya magsalita. Pero buburahin kita. Yan ang pangako. Bigyan mo ko 5 araw. Diyan mismo sa San Pablo. Buburahin kita. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano babarilin kita sa ulo? Diyan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Babarilin na kita sa ulo. Pero magpasalamat ka. Magpasalamat ang pamilya mo. Wala kang inabutan kahit isang tao ko na naiwan dun nung panahon na pumunta ka. Kung meron, hindi ka uuwing walang putok sa ulo. Pero buti na lang, wala ako doon. Kasi kung nagkataong nandoon pa ako, hindi ka uuwi ng San Pablo nang wala kang putok sa ulo, tarantado. Diretso ikakahon na namin yan. Ganon kasimple yun. Ano ka ba? Pag sinabi kong ikakahon ko si Ogag, ikakahon ko si Ogag. Makagago! Eto, talaga binabanggit na kita. Makagago! Puking ina mo! Hayop ka! Pati yung inaanak ko, gusto mo pang magsinungaling para mapahamak yung anak, yung ama. Puking ina mo ulit. Walang hiya ka talaga, putang ina mong Indiano kang panghimbaho. Ngayon ka magpakita sa akin, puking ina mo. Pag hindi ko binasag-basag yung mukha mo, putang ina mo. Ngayon ka magpunta rito, ngayon ka magtapang-tapangan. Putang ina mo. Ayan, minumura kita, makagago, maliwanag. Makagago, putang ina mo. Ngayon ka magtabang-tabangan, pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, ewan ko na lang. Dali, pumunta ka rito. Kahit dun lang sa gate, pumunta ka kung talaga matapang ka. Pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, sabihin mo, sinungaling ako. Susuko na ako sa'yo pag hindi ko nilugas ang ipin mo. Puking ina mo. At ito pa, huwag niyo kakalimutan na kumalat din po ang conversation ng babae na ating in-interview, yung dating partner ni Casper, at ito si Norman Gusgusin. Si, di ba? Ganyan din siya magsalita. So, actually, siya yan, mga kahombre ko. Antindi talaga nito. Oh my God. Nagsisimula na magpaawa si Gusgusin sa kanyang mga live. Kung makikita nyo, pag nagbablog ako, the moment na binanggit yung pangalang Food Genius, hindi ko yung pinapatula kasi kachipan. Kaya lang ho kahapon, minsan lang akong papatol, pero mag-uubos ho ako ng dugo, pawis, pera, para mahanap siya. Kasi apektado ho yung anak ko sa ginawa niya. Nagtawagan ho yung mga kaibigan ko. May nagsabi, huwag mo patulan. Sabi ko, pare, sige, hindi ko papatulan. Kaso nung anak ko na tumawag, umiiyak, hindi na ho maganda. Ngunit, sa kabilang banda, noong siya ang nandamay sa aking asawa, sa aking ina... Putang ina mo, pukin ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez, yan, okay ka sino-sino pa yan. Wala akong pake, di gawin niya. Gago pala siya Lopez. Sampaling ko yung mukha mo
pakialam ko kung Lopez. Pagbulbulin ko pa silang lahat eh. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Kahit parinig ko pa sa prosecutor yung sinabi ko. May Lopez pang nalalaman, di ba? Pukin ang ina mo, ako pa tinakot mo, makagago ka lang. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. At kinangina mo, Lopez ka pa dalalaba, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa bukayan eh. At lalong-lalo na sa anak ng ating kaibigan na si Mighty Manong. Tarantaduhan niya, sa anak niya tumubo, ayun, pareha silang special child. Mongoloid! Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulao. Ulul! Pagkakamaling ginawa mo, Gonggong! Special child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba, special child? Pagkakamali ka pang nalalaman, nuknukan ka ng kaduwagan. Nuknukan ka ng kaduwagan. Special child. Kayong dalawa ng anak mo, special child. Kasi yung kaululan mo, sa anak mo tumubo. Gagawin ko wala. Itataya ko yung buhay ko. Kasi anak ko na yung na-apektado. Di ba dinadamay mo rin anak ko? O ngayon, lasapin mo kung anong pakiramdam, gago. At matatanong nyo, mga kahombre ko, yo, kahombre, baka naman hindi totoo na may kapansanan o may special ang anak ni Mighty Manong, nagkakamali kayo. Totoo po. Totoo po na special ang anak ni Mighty Manong. Ayun yung masakit, mga kahombre ko. Di ba? And huwag niyong kakalimutan, sa bunganga niya po, napakadali lang insultuhin ang mga bata o tao na may ganyang kapansanan. Sa bunganga niya po nang gagaling na mongoloid ka. Pakshit ka, mongoloid ka, mukha kang kokey, laki yung mata mo, putang na abnoy. Hindi ako kamoting taong katulad niya na mukhang mongoloid. Uunahin ko muna yung mukhang mongoloid na kokey. Palibhasa kasi, utak ipis ka, mongoloid ka, abnoy, sinto. Kita nyo mga kahombre ko, di ba? Yung salitang mongoloid, normal lang yun sa kanya. Wala siyang pakialam dyan, mga kahombre ko. Kung kahit sino man masagasaan. And alam niya, nakaka-receive ako na napakaraming messages sa mga nanay, sa mga tatay, na merong ganitong pinagdadaanan, na meron silang anak na special, mga kahombre ko, no? Dahil sa mga lumalabas sa bunganga nito, nasasaktan po sila. Kasi parang sobrang minamaliit nitong tao na ito, ang taong may special needs. Eto yan, Norman Gusgusin, no? Hindi ka masasalba ng pagbabago mo kuno sa social media. Masyado kang maraming tinarantadong tao. Okay? Dito na lang, sa ira ko na lang, nung lumabas ako. Wag na yung nakaraan, no? Itong ira ko na lang, sobrang dami mong taong dinamay. And yes, ngayon na nagbabait-baitan ka na, ine-expect mo na mabubura lahat yun. No. Kasi now, we will pursue you. Hahabulin ka talaga namin. Hahabulin ka ng mga tao na to, boy. Kasi mga kahombre ko, merong mga mali na okay na yon, di ba? Sige na, goods na. Mag-repent ka na lang, okay na tayo, mag-sorry ka na lang. Pero may mga mali rin, mga kahombre ko, na talagang kinakalawit dapat. Hindi talaga pwede na sorry lang. Kasi sobrang dami mong tinarantado. Huwag niyong kalimutan, yung body shaming niya rin sa Boracay. May nakahubo. Ang tibay ng magnani, nakapanty parehas, tingin mo. Isang bondat na mukhang tutubi, Ito mo, ang tibay, Mukhang tutubi, nakapanty, Hindi na nahiya, ang laki ng puso, Ano pa talaga, talagang ipinangalandakan pa talaga yung laki ng puso niya. Buti sana ko sexy. Ang dami, punong-puno na. Punong-puno pa naman ng kulyo ko. Kung sexy sana, okay. Kaso makuyukot, Kita nyo, mga kahombre ko, napakasimple lang sa kanya. Ang mang-andira, mambaboy, mambastos ng kung sino-sino mang tao. Wala siyang pakialam, mga kahombre ko. Huwag kayong magpapadala sa pagpapaawa ng tao na ito. Kasi mga kahombre ko, hindi po totoo yun. Saan ka nakakita na in 3 days, all of a sudden, nagbago ka? All of a sudden,
Napakabait mo na! Mga kahombre ko, Rome wasn't built in a day. Definitely, mas malaki po sa Roman Empire ang nabuong imperyo sa kasinungalingan ng tao na ito. Di ba? So, hindi posible na in 3 days time, bigla siya nagbago. Imposible yun, mga kahombre ko. Huwag po tayong kakagat sa another na baiting ng tao na ito. Alam nyo, mga kahombre ko, ayan na po, nagsisimula na siya. Alam nyo kung bakit niya ito ginagawa? Easy lang. Ginagawa niya ito kasi alam niyang wala na siyang source of income. Pigang-piga na yan, mga kahombre ko. Try niyong i-connect lahat. It's connecting pretty well good. Super good nga eh. Na parang hindi na siya kapanipaniwala kung gaano ka-diretso talaga, no? Yung pagkakasirkel. Yung pagkakakonekta. Kasi yun talaga yung nangyayari. Naban siya sa casino. Wala na siyang mabalikan. Di na siya makataya. So, wala na siyang ibang source of income. Wala naman siya negosyo eh. Wala negosyo yan. So, ngayon, mga kahombre ko, wala na siyang ibang choice. Kundi ang bumalik sa social media. Huwag nating kalimutan, mga kahombre ko. Saan ba siya kikita? Sa pag-humanitarian niya kuno! Sisimulan na huuli natin, bago magpasko, yung series of humanitarian natin. Tayo itutulong ulit. Ibalik natin yung dating sigla ng FLM family. At ayon po kay The Kings na in-interview natin, magpasaya ng tao. Mag-i-entertain ka sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi pwede kang kumita dyan. Marami nagpapalipad sa atin kapag masaya sila. Napansin ko yon, sabi niya. Boss, anong gagawin ko? Iwanan mo lahat ang ginagawa mo, tututo ka lang kay Yama. Alam niyo na kung paano ang laro nito. At sabi niya pa, sa gantong oras daw siya magla-live. Babalik na ho tayo sa oras ng live natin para sa FLM family. Yung pangmadaling arawan, pangpuyatan. Alam niyo na, kasi ang main target niya ngayon ay OFW. Papalabasin niya na siya mag-humanitarian, tutulong siya. Pero ayon nga kay The Kings, yung tulong niya ay ganito lang. Mag-i-entertain ka sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi pwede kang kumita dyan. Marami nagpapalipad sa atin kapag masaya sila. Napansin ko yon, sabi niya. Pag nakapasok yun, sigurado, isa sa magiging mandarambong yan. Matindi. Sa mga pinaggagawa niyan, sabi ko nga sa'yo, ang tawag ko dyan, kapag si Satanas ay nagparoon ng tournament, pasamaan ng ugali, po-postpone yan pag nalaman kasama ito. Grabe. Alam niya, mas masama ugali nito si Norman Mangusin. Hayop yan. Demonyo yan. Napakaraming pinahirapan tao. Kaya ako nasasabi, hindi naman nangyari sa akin. Kilala ko lahat at alam ko ang mga pinaggagawa ng demonyong yan. So, alam nyo na. Ginawa rin po yan ni The Kings dati para sa kanya. Yung oras na niya, tas kumita siya. Yung oras ng pagla-live nila, tas kumita sila ng 8 million pesos sa loob ng 25 days. At ilan lang ang binigay na bigas? Kaya naming makalikom sa palipad sa YouTube ng $3,000 hanggang $4,000 na palipad. Kada gabi? Kada live ni Yama. Baka magulat ka na inabot ng 8 million pesos in 25 days. Oh my God. Punta namin ng Isabela, nakita ko si truck. Wala pang 600 to 600 na sako. 600 na sakong bigas na 25 kilos. Maliit yun para sa 8 million. So saan napapunta yung iba? Hindi natin alam, mga kahombre ko. Nakakalungkot yun. So yun, mga kahombre ko, no? Nakakalungkot po talaga ang realidad na ito. Sa mga OFW kong mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayo kasi I was once a part of you guys. Huwag na po tayong babalik sa nakaraan. Sana maging leksyon o naging leksyon na po sa inyo ang naging interview ko kay The Kings. Kung hindi nyo pa alam, panoorin. Guys, love yourself, man. Hawakan nyo na lang yung pera nyo. Pagdating ng araw, kayo na lang mismo mag-humanitarian pag uwi nyo. Huwag nyo na ibigay. Kahit kanino, kahit sa akin, huwag na kayong mag-send ng kahit na ano. It's not needed. Kung talagang gusto mong tumulong, tumulong ka sa own hands mo. Ikaw na, pag uwi mo na ulit dito, it's okay. Makakapaghintay yan. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.